yan daw pagkatapos. Galing. Ayos ka! Member ng crown. Talaga pong kakain tayo, mamaya po yung physical, spiritual po muna natin ang ating pakakainin ngayon. Mahal na araw o Holy Week ang Holy Week ang meron ngayon. Wait lang po. Ayan, Holy Week ang anong meron doon pag ninilay mula sa ginawa ng ating Panginoon. Ano nga po bang ginawa ng ating Diyos? Ayan. Ang ginawa po niya, inako o sinalo lahat ng hirap at mismong buhay ay inalay para sa iyo at para sa akin. Para tayo ay maligtas. Yun. Siya ay namatay para sa iyo at sa akin. Ano nga po ba? Ngayon po ang ating pag-uusapan. Nung Friday po pinag-usapan ng 7 last word. Ngayon naman po ating pag-uusapan na yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi po dahil Easter Sunday, hindi po dahil nakalipas na yung 3 araw. Ayan, ano nga po ba ang resurrection? Sabi sa Google, it is the state of one risen from the dead. Muling pagkabuhay sa Tagalog. Sino po yung tinutukoy? Oh, hindi kilala. Ba yun? Yan, si Jesus, the one and only Jesus. Kung tatanungin niyo po ako, share ko po muna sa inyo ang aking sariling point of view, POV, about sa resurrection. Sariling pananaw, yung pananaw. Katulad ng mga sinasabi ng ibang tao, araw ng pagkamatay niya. As in, literal po na yung mga pamahiin na kesyo bawal maligo, bawal kumain ng karne, bawal lumabas, bawal maglaro, basta bawal patubigan, kahit nga maghugas ng kamay, bawal. So yun po, yun yung pananaw kasi kasabihan na lang din po ng mga matatanda, nakalakihan na lang din po, bilang bata po na parang wala naman din pinaniniwalaan. Ako po wala po talagang pinaniniwalaan o tinatawag ng iba na religion. Kumbaga kung ano yung nakasanayan ng mga tao, pag sinabing bawal yan, sige, pero minsan tigas po ng mukha ko bawal! Init-init bawal, sarap ng karne hindi mo ako pakakainin. Kaya po madalas po ako nasasabihan dati na bastos. Kasi po hindi ko daw po ginagalang yung pagkamatay ni Jesus. So, ang sagutan ko po nun dati, nagpako. Nagpako kay Jesus. Ayun po, ako po wala talagang religion. Pasaway talaga. Alam, may ano po, di ba, bago magmahal na araw, ewan ko pa kung meron sa inyo, kasi meron po sa amin. Yung padasal, yung pabasa. Yung pabasa. Diba, hindi ko alam. Pabasa yung bahay-bahay, maghahanda ka pa ng altar sa labas ng bahay. Ako po'y tagahawak ng puon. Inis na inis po ako. Tagahawak po ako nung cross na may Jesus. Pag tagahawak ka po doon, nasa unahan, tapos kailangan behave ka. May mga tropa po ako doon. Yun. Di, nakikita ko po yung mukha ng mga mandadasal. Nagtatago po ako doon sa cross, nakaganon ako. Tapos sasawayin po ako, wag daw po akong bastos. Ginusto ko ba to? Talaga po nagtatago ako doon sa cross. Tapos, meron po, may mga tropa po ako, kilala po yan ni Kim. Nasali po ako yung magbabahay-bahay naman po, yung may rosaryo pa, yung talagang iisa-isahin mo yung bilog-bilog doon, yung 10 abag mo, 10 ama namin. Sumasali po ako dahil may pakain. Hindi po dahil yung dadasal ako. Pagdasal ko pang kayo. Ayun, sumasali po ako dahil may pakain. Tapos ayun nga po, parang larong-laro. As in, parang sige, namatay si Jesus. Tapos, after ng Holy Week, kasalanan na ulit tayo, let's go, party. Kumbaga, bastusan na po ulit ng bastusan. Kumbaga, pagkatapos nung ganap na yon, balik na ulit sa dating gawin. So, ayun nga po, ganun po ang aking point of view. Point of view. Kayo po ba? May mga ganun din po ba kayong karanasan o may nakarelate po ba kayo dun sa ganung klase? Sa libre ulam. Ayan, libre ulam, libre pa kayo. Tapos sasabihan ka pa pag damaan, nagdadasal yung mga ngayon, huwag mo inaano yun. Ako, banal. Huwag mo inaano, huwag ka dyan. Tapos pag pagmumurahin ako, nagdadasal ako, pakipagdasal kita. Ganun ko po yung mga tao. Tapos,
Ayan, sino po dito yung nandito nung Friday? Ayan. Kumusta po? Para po sa mga hindi nakapunta, yun nga po pinag-usapan po dun yung about sa 7 last words ni Jesus. Grabe, doon po pinakita yung heart ni Jesus, no? Grabe po yung puso na meron ng Diyos. Grabe yung pag-ibig na meron ng Diyos para sa bawat isa. Hindi lang sa atin na nandito kundi para sa lahat. Sabi po nung Friday, Jesus died victoriously. Namatay siya victoriously. Naniniwala po ba kayo na kung ang Diyos ay namatay ng victoriously, ay nabuhay siya victoriously din? Amen. Hindi po pwedeng namatay lang victoriously. Di ba nga po, kung ginamit ni Satan yung death, ginamit din siya ni Jesus. Kumbaga, parang ang akala ni Satan, gagawin ko to para matalo ko siya. Yung pala, parang tinulungan niya, mas pinadali niya pa yung trabaho. No, mas pinadali pa ni Satan yung trabaho na yung pagkamatay ni Jesus, kala niya, katagumpayan niya, kabaligtaran. Katagumpayan pala ng Diyos. Never nagtagumpay ang kaaway. Yan, according po sa books of gospel. Sino po mga nakabasa? Amen. Oh, gospel. Kilalang kilala yan. Jesus died after 3 days. He rose from the dead. Ayan. Totoo po yun. No, totoo po, may mga witnesses. May mga babae, sila Maria Magdalena, sila Salome, sila Juana, yung 12 na disciples, yung 500 plus people. No, sa korte po, gaano ka-importante ang witness? Sobrang importante, partida, isa lang po siya. Isa pa lang, sobrang importante na kumbaga siya yung magpapatunay na may ganong klaseng sitwasyon na nangyari. Kumbaga kung may krimen po, siya yung magpapatunay na nangyari talaga yun. Ito kay Jesus, 500 plus people. Tapos, hindi pa tayo maniniwala. Grabe naman yun. Grabe naman trust issues meron tayo sa Diyos pa. So sige po, bago po tayo tuluyang dumako sa ating mensahe, sabi po sa Corinthians, ang ating pong scripture ay mula sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Saka huli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Si Paul po ito. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandaang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Sige po, tayo po manalangin. Hallelujah, muli Panginoon.
Salamat po sa oras na ito ng iyong banal na presensya ang siyang pumapagitna sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo. Tunay nga po na ina-ask namin ang iyong banal na spirito ang siyang magbigay ng kaunawaan, ng katalinuhan, ng karunungan. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso't isipan upang aming tuluyan at tunay na maunawaan kung ano yung ginawa mo sa krus. Kung ano klaseng pag-ibig yung meron ka para sa bawat isa. And right now, Panginoon, tinatanggal namin, binabasag any works of the enemy, lahat ng distraction, anuman yung mga inilalagay ng kaaway sa aming mga isipan upang hindi kami makatuon sa sinasabi mo ngayong oras na to. Ikaw po ang siyang kumilos at magtagumpay sa bagay nito. Hayaan mo, Panginoon, na malaya kami, na makapakinig, na makakain ng spiritual na buhay, Panginoon, sa pamamagitan mo. Let your will be done ngayong oras na to. Inaangkin namin, Panginoon, ang panibagong kaalaman na nagmumula sa iyo at katagumpayan ng gawain ito. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Ayan po. Sige po, let's talk about the resurrection po. No, resurrection. May tatlo po ito na ating pag-uusapan. Let's talk about the power of the resurrection. Tatlo po ito. Ano nga po ba ang kapangyarihan ng resurrection? What is the power of resurrection? Number 1. Handa na po ba kayo? Eyes on me, ears on me. Oh. And number 1 po, resurrection gives value to our faith and beliefs. Kumbaga, dahil sa resurrection, binibigyan ito ng saysay ang ating pananampalataya at pinaniniwalaan. Kung wala ito, baliwala lahat. No, baliwala lahat to. Without resurrection, everything is useless. Walang saysay, walang halaga, walang gamit. Kumbaga, dyan lang. Hindi pinapansin. Nothing. So, sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14 to 17, basahin ko lang din po muli sa inyo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So, si Paul po ang nagsabi doon, sabi niya yung mga nagtuturo ng about sa pagkabuhay ni Jesus o about sa buhay ni Jesus, mga sinungaling yun, kung hindi totoong nabuhay si Jesus. Kumbaga, yung mga tumatayo po dito, mga false, ano po sila? false teacher. Kumbaga, kaya po kumbaga, sinungaling, yun yung word sinungaling. Di ba po pag sinungaling, wala talagang pinagbabasihan. Kumbaga, gawa-gawa lang yung pinagbabasihan. Dapat, di ba, may patunay. Kung hindi po totoo ang resurrection, ay baliwala po ang ating pananampalataya. Di ba sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, we are saved by grace through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Without resurrection, sa salvation pa lang po, laglag na. Wala tayong kaligtasan kung walang resurrection. Even po sa ating mga panalangin. Sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Paano na ang ating mga panalangin? Dami pa naman, no? Kung hindi totoo ang resurrection. No, kung hindi totoong nabuhay si Jesus, paano na? Ang dami po natin kahilingan. Lord, yung ganito, paano na to? Paano tong ganito ko? Ang dami-dami tapos hindi pala totoo. Pero dahil totoo, nasasagot yung mga panalangin. Nasasagot po ba ang inyong mga panalangin? Nasasagot po ba? Amen.
So dahil totoo, nabibigyan tayo ng assurance about sa ating faith tsaka sa pinaniniwalaan. Nabibigyan tayo nito ng kumbaga evidence. Yung kumbaga pag nagsalita tayo sa ibang tao, may maibabato pa tayo. Totoo to. Kumbaga maraming mas maniniwala dahil totoo yung nangyari. So now I'm asking you, kapatid, do you really believe that the God who died on the cross for you and for me resurrected victoriously? Amen. Bago ko po banggitin yung number 2. Number 1 po ay resurrection gives value to our faith and belief. Sa number 2 po, bago po ito, para po mas maunawaan natin yung kumbaga parang pasilip dun sa number 2. Sino po dito ang maawain? Maawain. Kumbaga, pag may nakitang yan, maawain. Sino naman po dito yung mga awang-awa sa sarili? Magkaiba po yung maawain sa awang-awa sa sarili. Yung maawain sa ibang tao yon. Yung awang-awa sa sarili, no? Magkaiba po. Sino po yung ganun dito? Yan, wala nagtaas, ha? Sige, bigyan ko yung example. Feeling mo hindi na matatapos yung problema. After problema ulit. Sino po yung dito? Feeling mo lagi kang inaatake ng enemy. Kahit close naman. Kahit close naman kayo, feeling mo inaatake ko. Then, eto, pag na-stress, feeling aping-ape. Pag napagsabihan ni leader, ako na nga lang yung kumikilos. Lagi pa ako napapagalitan. May gawin ako o wala, pinapagalitan ako. Ako lang ba tao dito sa simbahan? Ako na lang lagi nakikita eh. Amen. Sa loob ng bahay, mga kapatid mo meron, ikaw wala. Anak din naman ako. Bakit wala ako? Lagi na lang si ano. Sa circle of friends, o kaya mismong dito sa simbahan, circle of friends, yung mga kaibigan natin sa labas, pag si ano, na ano siya, ako ano lang. Si ano, nakakamusta, kinakausap, nakakatawanan, sayo-sayo nila. Ako ito, sa gilid, tahimik lang. Sa ministry po, si ano, nakakakanta, nakakasayaw, nakakatayo dun sa pulpit, tas ako ito, spaghetti. Mga awang-awa sa sarili, no? Ako po, hindi ko po alam. Pero ang Diyos na nakakaalam, no? Diyos na lang it's between you and God, between me and the Lord na lang. Ito na po yung number 2. May idea na po ba tayo sa number 2? Resurrection makes us not pitiful. No, hindi nabuhay muli si Jesus para maging kawawa tayo. Amen. Hindi namatay si Jesus dun sa krus para maging kawawa ka lang. Verse 19, sinabi po doon, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So kung hindi totoo ang resurrection, tayo na nagtitiwala kay Jesus ang pinakakawawa sa lahat, na tayo doon. Lahat na tayo doon, kasali, no? Pinakakawawa, ibig sabihin doon. Diyan ka lang. Pero dahil totoo ang resurrection, at talagang si Jesus ay nabuhay muli, tayo na nagtitiwala sa Diyos ay hindi kawawa. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid, hindi ka kawawa. Sige, sabay, sa sarili din natin. Sabihin natin yung pangalan natin, Daniela, hindi ka kawawa. No, never naging kawawa ang isang anak ng Diyos. Kaya tigil na natin yan. No. What makes us think na
na kawawa tayo? Sige, pag-usapan po natin yan. Financially, tingin mo, o tingin natin, di ka na pinagpapala. Kasi dami mong kailangang bilhin, daming kulang, tapos walang maipang gastos. Lord, wala kang nawan yung puso ko. Lord, 5 na lang to. Eh, yung kailangan ko 500. Kapatid, sa tingin mo madamot ang Diyos? Yung Diyos ng pagpapala, yung Diyos na sumasagot sa panalangin, sa tingin mo madamot? Ibon nga, pinapakain, ikaw pa kaya na anak niya. Partida, ibon, hindi yan talagang trabaho, pero nakakakain. Ikaw na mismong anak ng Diyos, tagapagmana magiging kawawa? I don't believe that. Di ako naniniwala dyan. Let's talk about insecurities. Sa material things. Si po dito nakakilala kay Heart Evangelista. May aso po yun. Si Panda. Si Panda. Material things. Buti po yung aso ni Heart Evangelista naka-Gucci. Ako Gucci lang. Alam niyo ba yung Gucci? Masarap yun. Joking. No, kapatid, alam mo, eto lang yung sagot na sa paglilingkod, pag sumusunod ka, it will follow. Amen. Dadaloy na lang yun at ayon yun sa kalooban niya palagi. Pag kalooban niya, pinaka maganda. Sa physical, eto, galit na galit si Karin dito pag sa harapan niya mismo nagsasabi, ang taba-taba ko na. Karin, wow ha? Hala! Ano yung pimple ko? Dami-dami na rin. Ang itim na ng eyebags ko. Hindi may black eye. Masuntok pala. Kapatid, siya ang naglikha sa atin. Fearfully and wonderfully. Sabi sa Psalms, we are fearfully and wonderfully made by God. Kapatid, tandaan mo, you are His masterpiece. Ikaw yung pinakamaganda o tayo yung pinakamaganda sa lahat ng likha niya. Amen. Kawangis pa nga eh. No? Walang katabi. Sa health, sa health, pag-usapan natin yan. Sa tingin mo, hindi ka kayang pagalingin. Sa tingin mo, hindi ka kayang pagalingin. Just to remind you, kapatid, that our God is limitless. Yung lumpo, nakalakad. Yung bulag, nakakita. Yung may ketong, Amen. at yung babaeng dinudugo for 12 years gumaling. Yung patay, nabuhay. Yung bang. Do you think na ikaw, bilang anak niya, hindi pa gagalingin? Kapatid, inuulit ko, sa tingin mo ba, ikaw bilang anak niya at tagapagmana, hindi pa gagalingin ng ama? Nagigets po ba natin? Sa skills and talents, buti pa si ganda ng boses. Ang galing sumayaw. Ano yun? Ako, ito lang. Kaya ko naman, kaso, Oo nga, sorry. nakakainis Kapatid, ang gifts, nanggagaling din yan sa Lord. Hindi ka man nabiyayaan sa pagkanta at pagsayaw. Mali mo sa ibang bagay. Tulad ng pagiging, laging nakangiti. Yan, ministry din yan. Yung laging nakangiti. Yung kala mo wala pa nangyayari, nakangiti lang. Si mama. No. Laging nakangiti.
Pwede rin po yung maging ministry. Yung mga sumasalubong po sa mga dumadating. Ingitihan mo lang sila na parang, alam mo na. Delikado lang po doon pagkakilala yung dumating. Hindi po man nagsasalita, mata-mata pa lang, talagang pungis-ngisa na. Pagiging madaldal, yung talkative, pwedeng maging ministry yan, yung taga-entertain ba ng mga bisita, yung mga nakikipag-usap sa mga dumadating sa simbahan. Yung pagbibigay, ministry din po yan. Yung pag-encourage, yung sino po dito yung mga mahilig mag-encourage ng ibang tao. Okay lang yan, talong ka na, gano'n. No, yung pag-i-inspire. Yung pagtuturo sa mga bata, it's also a ministry. Yung pagluluto, ministry din yan. Daw, may pagkain tayo after nito. Kaya salamat po sa ating mga mommies na talagang naghanda. No, after makakain ng spiritual and physical naman. Alam, pero mamaya na yun, no? Sa paglilinis can be also a ministry. Kaya kung gusto mo, every Saturday, nandito po kami, naglilinis, tulungan niyo po kami, gano'n. Pagkapalain po kayo ng Diyos. Sa emotionally, malungkot lagi na parang walang kagalakan sa Diyos. Ano yun? Ano yun? Ano yung joy? Yung parang tipong, walang nakakaunawa sa akin. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi mo alam yung nararamdaman ko. Hindi mo pa nararanasan to. Aww. Kakasabi pa lang eh. Kaya si Jesus nabuhay bilang tao para makisimpatya sa'yo. Ha? Naiintindihan ng Diyos kung anong nararamdaman niya. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Last week nabanggit, we are brothers keeper. Magkaroon tayo ng pake sa isa't isa. Kapatid, open up. Huwag nating sarilinin. Kasi ate, nahiya ako. Baka, kasi baka tawanan nila ako. Baka kasi husgahan niya ako, nagapito lang ako. Nahihiya ako eh. Tanggalin din natin yung hiya na yan, kasi isa rin yung kayabangan. Kayabangan din yan. Yung tipong, ay hindi. Kaya ko to. I can do this on my own. Kaya ko to. Pero sa Sokmed, aping-api ang ganap, no? Sokmed po ay social media. Ayan, aping-api ang ganap. Ako lang nakakaunawa sa sarili ko. Naka-imo yung ganon. Ay, sakit naman, isipin na. Sa puso mo, ako'y pangalawa. Kapatid, sa Diyos, number 1 ka. At sa atin naman po mga leaders, yan, mga leaders ng simbahan. Pag nag-open up, try to listen. Amen. Hindi yung adib-adib ka na sa magbibigay ng advice. Di mo pa nalalaman yung ganap ng isang tao. Anong nangyari? Nalag mo, umalis. Mas piniling lumayas o umalis dito sa simbahan. Susot sa'yo. Susot tayo. Gusto ng tao, kaya lumapit. Magbawas, dinagdagan mo ba? Ina po yan. No. Try to be a good listener. May mga tao po kasi na ang gusto lang is yung pakikinggan sila. Hindi nila need ng advice mo. Gusto lang nila yung pakikinggan mo. Kumbaga, magbabawas yung mga yan eh. And tayo, bilang tinalaga ng Diyos, mga leaders ng simbahan, maging listener tayo. Kasi ganun si Jesus. No, napaka-good listener ni Jesus. Talagang pinakikinggan niya po. Saka tayo magbigay ng advice kapag nag-ask na sila. No, intayin mong mag-ask, hindi yung adib-adib ka. Ay, hindi, ganito yan. Oo, ganito yan. Ganyan ako eh. Oh, talaga, hindi ko na lang dito.
No. Spiritual. Ayan, spiritual fitness. Sobrang makasalanan ko. Ayaw mo nang lumapit sa Diyos. Ayaw na nating lumapit sa Diyos. Nahihiya tayo kasi sa dami ng kasalanan ginagawa natin, sobrang dami ng kasalanan. Isa lang ang sagot dyan. Bumalik ka sa Diyos at paayos ka sa Kanya. No, hindi ikaw yung aayos sa sarili mo. Yung naglikha sa'yo at sa akin. Kung tayo ay nasa Panginoon, kapatid, hindi tayo kawawa. Kasi siya yung pinagmumulan ng lahat. At ikaw, bilang anak niya, hindi mawawalan. Hindi mapapabayaan. Hindi tayo kawawa. No, yung ginawa ni Jesus, hindi tayo nang ginawang kawawa. Number 3, resurrection is the proof that He defeated death. No, yung resurrection na nagpatunay na tinalo ng Diyos ang kamatayan. Sabi po, the resurrection power that we have through Jesus gives us the ability to overcome sin and temptation, to find hope and joy even in difficult circumstances, and to live with the assurance that we will one day be raised to new life with Christ. Sabi doon, binibigyan tayo nito ng ability to overcome sin and temptation. Binibigyan tayo nito ng ability na talikuran, iwasan yung kasalanan, yung temptation na hinahain ng kaaway. Pinagtagumpayan niya na yan eh. Amen. Binibigyan tayo nito ng pag-asa at ng kagalakan na kahit anumang sitwasyon yung meron tayo. Ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, kapatid, napagtagumpayan niya na yan. We only need to submit. We have now freedom. Meron po ba tayo? Tinanggap po ba natin yun? We have now freedom. You have now freedom from that kind of sickness. Claim it, kapatid. Malaya ka na sa kung anumang klaseng sakit ang meron ka. You have now freedom from all the works of the enemy. You have now freedom dun sa kalungkutan, kahirapan, kahihiyan, at kasalanan. Pinagtagumpayan niya na yan. Huwag na nating balik-balikan pa. Huwag tayong maging masyadong sentimental. Pinagtagumpayan na, babalikan pa. Tapos kapag nandun tayo ulit, Lord, ang hirap naman nito. Eh sabi ko sa'yo, anak, alis na dyan eh. Sabi ko sa'yo, anak, bitaw na dyan eh. No? Claim it, kapatid, na yung nagpapahirap sa'yo, pinagtagumpayan niya na yan. Kasi paulit-ulit, narinig ko na yan eh. Nakakarindi ah. Abay, marindi ka na. Ulit mo eh. No, marindi na tayo. Because this is the truth na kailangan nating marinig. Di ba po ang mga taong naririndi, nag-give na yan ng ano? No, sige na nga. Ulit mo eh. Pagbibigyan na. No, pero wag naman po tayo maging ganun sa Diyos. Hari yun eh. Huwag natin paulit-ulit gawin second option ng Lord. Ay, hindi ngayon. Priority ko. Sunday. Bukas. Nabuhay siya. Oh, nabuhay kasi si Jesus ngayon. Kaya siya muna ngayon. Mamaya, pag-uwi. Sinubo. Wala. Ay. Hindi, si Jesus ngayon. Pero through action, na nakikita hindi na si Jesus. No.
Now, after we receive the freedom, this life, and everything, we have to do something. No, hindi pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap dahil may ginagawa rin tayo. We need to take an action. At may 3 pong bagay na baka sakaling makatulong sa atin. Sabi po sa verse 34, come back to your senses as you ought, and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Sabi sa Tagalog, magpakatino kayo! At talikuran ng pagkakasala, ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Number 1, come back to your senses. Sa Tagalog, magtino kayo. Ang dami nang tumayo dito. Sabi, kapatid, magtino ka. Magtino na tayo. Sige po, tanongin po ulit kayo. Anong meron ulit ngayon? Easter Sunday, Holy Week, pag ninilay-nilay about sa ginawa niya. Sige po, alalahanin natin. Kasi parang nakakalimutan mo na. Come back, kapatid. Balik. First love. Balik sa first love. Come back, kapatid, dun sa pagiging maalab sa pananalangin. Dun sa time na hindi ka papayag na lumipas ang isang araw nang hindi ka nakakapag-devotion, nang hindi ka nakakapag-usap sa Diyos. Dun sa time na maaga ka pa sa practice at sa Sunday service. Dun sa time na hindi mo na kailangang utusan to do this and that. May pagkusa na. Dun sa pagiging maalab sa Kanya. Come back, kapatid. Balik ka na. Balik na tayo. Bakit? Naghihintay siya. Iniintay ka niya. Iniintay niya tayo. Balik na tayo. Kung hindi mo kaya, sama-sama tayo. Mag-ask sa Lord. Hindi tayo ginawang isang pamilya para magbukod-bukod. Kaya nga tinawag na isang pamilya para magkasundo-sundo para mag-work together, tapos magbubukod-bukod tayo. Last week pinag-usapan, one body. Pag sinabing isa, magtutulong-tulong. Hindi yung isa ka lang, si Kim lang, o ako lang. Hindi. Yung sinasabing isang yon, tayo yon. Iisa yung Diyos. Kaya kailangan natin mag-work together. Pangalawa, stop sinning. You cannot serve two masters. Hindi pwede yun. Nakalagay sa Bible. Hindi ka pwedeng sumalo sa table ng Diyos at ng enemy at the same time. Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng sumunod nang nabubuhay ka pa rin sa kasalanan. We have to stop sinning. Paulit-ulit na itong sinasabi, hindi lang ng mga tumatayo dito, ng mga napapakinggan natin sa ibang simbahan, we have to stop sinning. Kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. So kung gusto natin na maging dikit sa Kanya, stop sinning. Tumigil ka sa kasalanang ginagawa mo ngayon.
kung ano man yang kasalanan na yan ay hindi mabitawan, hindi matalikuran, itigil na natin yan. Submit to the Lord. Hindi mo kaya ng ikaw lang, hindi ate, babalik ako kapag okay na ako, babalik ako kapag kumpleto na ako. Kapatid, walang kakumpletuhan pag wala ang Diyos. Walang kaayusan kapag wala ang Diyos. Walang kapayapaan kapag wala ang Diyos. Sabi siya ang pinagmumulan ng lahat. Pag sinabing lahat, kung ano man yung meron ka ngayon, sa Kanya rin yan. Stop sinning. Come back to your senses. Balik na tayo. Tigil na natin yung ginagawa natin na patuloy at paulit-ulit na nagpapako sa Diyos. Alam ko po, napanood niyo yung video, yung mga humahampas, talagang luray-luray yung katawan. Isa para tayong isa doon. Every time na paulit-ulit tayo dun sa pagkakasala, isipin natin, tayo yung humahampas sa Kanya. Tayo yung nagsasabi na, crucify Him! Ipako siya sa krus. Number 3, know God more. Kilalanin pa natin siya. Alam kong kilalanin na natin siya, pero mas kilalanin pa natin siya. Have relationship with the Lord. Hindi ko po sinasabi na wala kayong relasyon sa Diyos ngayon. But I'm telling you, yung pagiging intimate relationship, yung talagang dikit, yung walang yung storbo, walang mamamagitan, yun. Walang makapaghihiwalay, intimate. Kasi hindi natin siya magagawang kapurihan if we don't know Him. Kung hindi natin siya kilala, hindi natin siya mapapapurihan. Ay, hindi ate, makakapag-worship na ako. Intimate. He wants a relationship with you. Why? Because He loves you. And that love is the greatest love of all. That love is the greatest love of all. That love ang tumapos ng lahat the moment na maipako siya sa krus at mabuhay siyang muli. That love na nagpatawad, nagbigay buhay, come back to your senses, kapatid. Stop sinning. Kilalanin pa natin siya. Paano? Reading the Word of God. Ate, nabasa ko na yan eh. Sabi sa Joshua, day and night. Pag dilay-dilayan. Pag bulay-bulayan. Pag sinabing bulay-bulay, talagang pinakamalalim na uri ng pag-aaral yun. Pinakamalalim na uri ng pagkilala sa Diyos. Again, paano ate babalik? Paano magte-take ng action? Balik tayo sa Kanya. Balik tayo sa first love natin. Kung gusto natin ulit maranasan yung naranasan natin ng first ever time, yung talagang hindi natin makontrol yung nararamdaman natin, balik tayo sa Kanya. Tigil natin yung mga kasalanan o yung mga maling gawain na yan. And syempre,
kilalanin pa natin siya. The power of resurrection. Apektado ka nito. Apektado ako nito. Pero, walang magiging kapangyarihan sa buhay mo kung hindi ka magkakaroon ng aksyon. Baliwala yung ginawa ng Diyos. Kung nandun pa rin tayo kung saan pinalaya niya na tayo. Now, if you're still thinking na hindi mo kaya, I'm telling you, kapatid, kaya niya. Amen. Kaya kakayanin mo rin sa pamamagitan niya. Kapatid, inuulit ko, kung hindi mo kaya, ate, ang hirap kasi. Ang hirap bumalik. Mahirap talaga. Pero sa Diyos, walang mahirap. Amen. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Balik na tayo sa Kanya. Sige po, naanyayahan po kayong pumayo. Kapatid, this time, alam ko po paulit-ulit yun ang narinig. Paulit-ulit na nating naririnig, na kaya niya yan. Paulit-ulit na nating naririnig sa lahat ng preacher dito, lapit tayo sa Kanya. And this time, make it genuine. Maging tunay yung paglapit natin sa Kanya, hindi lang dahil Holy Week, hindi lang dahil may ganap. Make it genuine right now, kapatid. Yung pag-ask natin sa Lord, Lord, I need you. Kailangan kita, Panginoon. Make it genuine ngayon, kapatid. Ang Diyos nakikinig. Hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa yung sa krus para lang mabaliwala natin. Hindi siya namatay, nabuhay muli para magpaulit-ulit tayo dun sa mga nagpapahirap sa atin. Make it genuine right now, kapatid. As we sing this song, ito yung nagpapaalala that everyday, dapat, everyday ng buhay natin, inaalala natin yung ginawa niya sa krus. Hindi lang every Holy Week, hindi lang kapag gusto natin, hindi lang kapag feel natin. Kapatid, hinanap niya tayo. Minahal. Pinatawad. Inako yung dapat na tayo ang gumagawa.